ipinagpatuloy. Natagpuan mo ako sa beach, tama? Noong naghilamos ako, sabi mo halos wala na akong buhay. Matandang mangingisda. Tama yan. Nabugbog ka, dumudugo. Akala ko patay ka na. Ngunit hindi mo sinabi ang iyong nakaraan. Ethan. Dahil hindi ko alam. Pero ngayon parang may nagtangkang pumatay sa akin. At ang aking kasamahan may pumatay sa kanila sa lab na iyon. Kailangan kong malaman kung sino ang may gawa nito. Kailangan kong malaman kung bakit. Hinawakan niya ang kamay ng matanda, baka sa mga mata nito ang desperasyon. Ethan, ipinagpatuloy. Tutulungan mo ba ako? Kailangan kong bumalik. Kailangan kong hanapin ang kuwebang iyon at ang katotohanan. Pinisil ng matandang mangingisda ang kamay ni Ethan, determinado ang ekspresyon nito. Matandang mangingisda. Iniligtas mo ang aking buhay ng higit sa isang beses sa ilog na ito. Tutulungan kita, anak. Ano man ang kailangan. Tumango si Ethan, nanumbalik sa mukha niya ang determinasyon. Nagsimula na ang paglalakbay upang matuklasan ang katotohanan at harapin ang mga anino ng kanyang nakaraan. At ang kanyang mga kamay at daliri ay parang mga machine gun na mabilis at sabay-sabay na pumutok sa kanyang isip. At napakadali niyang nalutas ang mahihirap na equation na kahit ang propesor sa universidad na nagbigay ng paglutas ng problema ay hindi alam ang matagal ng teorya. Ganap! Narito ang isang matingkad na eksena sa script na kumukuha ng pambihirang sandali ng pagiging henyo ni Ethan habang nilulutas niya ang mga imposibleng equation na ikinamangha ng lahat sa paligid niya. Ay kubo ng matandang mangingisda, gabi. Umupo si Ethan sa mesa, nakabukas ang notebook ni Lila sa harap niya. Ang matandang mangingisda ay nanonood mula sa pintuan, ang pag-aalala at pag-usisa sa kanyang mukha. Matalas, nakatutok ang mga mata ni Ethan, ang kanyang mga iniisip. Biglang gumalaw ng napakabilis ang mga kamay ni Ethan, kumuha ng lapis at sumulat sa mga pahina. Ang kanyang mga daliri ay lumilipad na parang machine gun, nagpapaputok ng mga linya ng mga numero, simbolo at diagram. Ang tunog ng graphite scratching paper ay pumupuno sa silid. Ang mga equation na nakatulala sa pinakamaliwanag na isipan ay bumaka sa harap niya. Ang mga komplikadong teorya, na minsang nababalot ng misteryo, ay nagiging malinaw sa araw. Ang isip at mga kamay ni Ethan ay gumagana sa perpektong pagkakatugma, hindi mapigilan. Pinuno niya ang pahina ng pahina, halos hindi huminto para huminga. Humakbang papalapit ang matandang mangingisda, na lalaki ang mga mata sa pagkamangha. Matandang mangingisda. Wala pa akong nakitang katulad nito. Sa wakas ay huminto si Ethan, humihingal, na paliligiran ng maraming nalutas na mga equation at mga ideya sa tabumpay. Nakatingin siya sa kanyang trabaho, may halong pagtataka at takot sa kanyang mga mata. Lingid sa kanyang kaalaman, ang sandaling ito ay malapit nang magpapadala ng mga shockwaves sa universidad at higit pa, dahil kahit ang propesor na gumawa ng assignment ay hindi maisip ang solusyon na isinulat ni Ethan. Ay bayan ng universidad, araw. Ang mga estudyante ay sabik na nagtitipon sa labas ng silid-aralan, hawak-hawak ang kanilang mga bag at nagbubulungan ng may kaba. Tumayo si Lila, pinipiga ang kanyang mga kamay habang nakatingin sa kanya ang kanyang mga kaklase. Sabi ng isang kaklase nag-aakusa. Bakit mo ibinigay ang kwaderno sa mangingisdang iyon? Paano kung mabigo kami dahil sayo? Sabi ng ikalawang kaklase. Galit na galit ang guro. Sabi niya kung walang makakalutas nito, lahat tayo ay bagsak. Napakagatlabi si Lila, sumulyap sa orasan. Ang guro, si M.A., si Ramos, matalas ang mata, mabagsik, at nagtatago ng sikreto, nakatayo sa pintuan, naka-cross arms. Ginoong Ramos, malamig. Mayroon kang 5 minuto na natitira. Kung walang solusyon, lahat kayo ay nabigo. Walang exception. Nagbulungan ang mga estudyante sa takot. Lingid sa kanilang kaalaman, si M. Ramos ay isang undercover na ahente, desperado para sa sagot upang makumpleto ang anti-gravity ship, isang proyektong nakatali sa misteryosong nakaraan ni Ethan. Biglang nagmadali ang matandang mangingisda na medyo hinihingal hawak ang notebook. Ibinigay niya ito kay Lila, bumulong. Matandang mangingisda, tahimik. Dito. Sinabi niya na sabihin sa iyo na tumulong ang isang kaibigan. Iyon lang. Tumango si Lila, nagpapasalamat ngunit nababalisa. Nagmamadali siyang lumapit sa kanyang mga kaklase, kinuha ang notebook at binuklat ang mga pahina. Nanlaki ang kanilang mga mata sa hindi makapaniwala sa masalimuot at eleganteng solusyon. Sabi ng ikatlong kaklase, nagulat. Ito ba tama? Wala akong nakita.
Bago pa sila makapag-react, tumabi sa kanila si Ethan, mahinhin ngunit may tahimik na kumpiyansa, mabait na mga mata.